Hello, sound check. That's my hallelujah. It's a day that the Lord hath made, so we will rejoice and be glad in it. Because not just that we believe that the Lord rose from the dead already 2,000 years back, pero yung reflection nun, yung anong tawag dito, yung message po nun, hanggang ngayon po, nananalaytay po sa atin yan, mga kapatid. At para sa pagpapatuloy, diretso na tayo mga kapatid. We will be dealing or studying the resurrection power of the Lord Jesus Christ. How this resurrection of the Lord is so vital in our Christian life and Christian living. So, basa po tayo mga kapatid in the book of 1 Corinthians chapter 15. Now in verse 12, now with Christ, if Christ is preached that he has been raised, from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, then our preaching is empty, your faith is also empty. And we, oh yes, we are found false witnesses of God. Ano ba sabi dyan? Because we have testified of God that He raised up Christ, whom He did not raise up. In fact, the dead do not rise. Verse 16, for if the dead do not rise, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins. Then also those who have fallen asleep in Christ have perished. If in this life only we have hope in Christ, we are all of men the most pitiable, all men most, dito kasi nakalagay, miserable. So kung ilalagay daw natin mga kapatid, ang pag-asa natin kay Kristo, kung hindi siya nabuhay na maguli, lahat daw tayo ay miserable. So kaya titignan natin yung the very connection of the resurrection of the Lord Jesus Christ sa mga ilang aspeto po ng ating buhay. Okay? Okay, let's pray mga kapatid. Thank you, dear God. Salamat po sa iyong bugtong na anak. Binigay para po sa amin. Not just He was born on the manger sa Bethlehem, but He fulfilled His mission, Panginoon. Especially the last things He did when He crucified on that cruel cross of Calvary. At hindi po siya nanatili po doon. And later on, after 3 days, siya po ay nabuhay na maguli, bumangon sa mga patay. And this is the hope of our calling, the hope of our Christian life. Thank you, Lord. And I pray na yung pangangaral ng mga salita ay makarating po sa inyong mga anak. Kausapin mo po, Lord, ang bawat isa sa aming mga puso. Pagpalain niyo po, Lord, ang iyong gagamitin. Gamitin niyo lamang siya ng mouthpiece niyo para ipahayag po ang iyong mga banal na salita. Salamat, O Diyos, at buksan mo rin po ang aming puso at isipan para maarok at maunawaan po namin, Diyos, yung kahalagahan talaga, Lord, yung kapangyarihan ng pagkabuhay mong magmuli. Salamat po, nataas ka po namin. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, lingunin mo yung katabi mo. Hindi mo, congratulations. Pwede na kayong check. Yan ang technique. Hello, sound check. Okay, so purihin ng Lord. I hope nakaka-recover na tayo at nagiging victorious tayo sa ating paglilingkod, mga kapatid. Ang pamagat natin is the resurrection
power of the Lord Jesus Christ. So this is very special kasi sa Christian life po natin, mga kapatid, ito yung pinakamahalagang parte, pinakamahalagang bahagi. Ang Panginoon sa kanyang ministry ay nangaral, nagpagaling, bumuhay ng patay, maraming binagong buhay. Lahat po yun ay magaganda at mahalaga. Kaya lang lahat ng iyon, mga kapatid, sa totoong buhay ay mababaliwala kung walang sacrifice para ialay yung buhay ng Lord. Pero hindi po yun doon nagtatapos. Bakit? Kasi kahit isacrifice niya po yung buhay niya, ay kung hindi naman mabubuhay siya maguli, lahat din ng ginawa niya, higit sa lahat ay baliwala. So maraming mga leaders, prominent leaders, mga religious leaders, mga powerful leaders, ang mga tao sumunod po sa kanila. May mga philosophers, going back sa history po natin, nandyan sila Aristotle, Plato, si Socrates. Then we have Alexander the Great, sila Genghis Khan. Lahat ng ito ay mga naging leaders. Sa religious aspect naman, marami rin dyan. Sila Gautama Buddha, ang mga Krishna ng Hinduism, ang ilang mga Diyos ng Buddhism. Lahat ng ito, mga kapatid, ay nagkandamatay at wala kang matitrace sa kanila, mga kapatid, na nabuhay ang isa man sa kanila. Kaya dito, makikita nyo na kagad yung established na pananampalataya po natin. Yung sinusundan natin, yung sinusunod nating Panginoon, hindi po siya nanatili sa libingan. Kaya dun palang panalong-panalo na kagad po tayo. Naintindihan niyo po yun? So, pag sinabi pong resurrection power, we have three things to understand. The first one is our victory. Meron tayong victory, mga kapatid. Okay? At another thing is our identity. Hindi tayong ganito na lang. God gave us a new name, a new identity. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Ikaw yung bagong nilalang ng ating Panginoon. At hindi pa doon natapos, mga kapatid. In fact, may sumunod pa siyang magandang pangako. Ano po yon? We have the future glory. Hindi lang tayo dito sa lupa. Merong nag-aantay sa atin, mga kapatid, sa kabilang buhay. Yun yung pinakamahalaga as the Lord Jesus Christ rose from the dead. Nagigets niyo po? Wala. Sabi ko, kuha niya akong tubig. Diyos, paano mo nga akong tubig kay King? Baka nag-scatter lang. Di ba nag-scatter yun? Alam niyo scatter. Okay, so we have three things dito, di ba? Now, when we trace back or we go back to the historical backdrop of the story, ang Corinth, mga kapatid, lagay mo atibal, ito po siya. Isa sang syudad, we have this city deeply influenced by these three things. The first one is the Greek philosophy. Now, during that time, ang mga matatalino, the brilliant people lives doon po sa Greece, sa Corinth. Big time po yung mga yan. Talagang kung may matalino kang gustong puntahan, punta ka doon. At may mga doon sa isang amphitheater po nila, may mga debate pong ginagawa doon, hindi para magpahiyaan, kundi para magtagisan ng talino. Kasi maraming nanonood po doon eh. Nagdidebate po sila, hindi ng payabangan. So itong mga tao magagaling po to. Now, yung mga philosophers na ito, isa sa mga hawak nilang doktrina, they denied yung resurrected body. Kaya itong mga ito, hindi sila naniniwala na kapag ang patay ay taong namatay, hindi na yan babangon na muli. Hindi sila naniniwalang pwedeng mabuhay yun. And it so happen, mga kapatid, hindi na ako magtataka. Bakit? Kasi yung
yung Book of Corinth, etong kwento na ito, etong resurrection ng ating Panginoon, sa kanila po sinulat. Nagigets niyo po? Diyan ba kayo? Pasensya na kayo sa boses ko. Di pa ako ganong nakaka-recover eh. Pero mas okay ito kaysa nung Biyernes. So dinideny po nila yung resurrection thing. Kailangan ko lang magkarga, mga kapatid. So ipagpauman ninyo muna. Kasi sa totoong buhay, hindi ako ganong nakatulog kanina. Doon kasi sa lugar po namin, siguro mula lang dito hanggang dyan sa baba, may napakalaking simbahan po doon sa dati nating relihiyon. So nakakaugalian po ng mga yon yung salubong. Sino dito yung gustong salubungin? Yung salubong. So, mga 1:30, nagising ako. Actually, hindi ako makatulog. May mga nagpapaputok na. Tapos tuloy-tuloy, bukas yung diwa ko. Mga bandang 4:30, hala, sige, dumami yung nagpapaputok. Ang matindi nun, mga kapatid, nagpatugtog sila ng drums. Hindi ganyan yung mga bit-bit talaga nila. Ang lalakas. Si Amen, tulog na tulog, di niya alam. Pero ako, hindi na ako nakatulog. So imagine that, 4:30, 4:50, nag-a-alarm na ako, etc. mga kapatid. Hindi ako nakatulog. Kasi mahirap pagpuyat dahil yung boses ang magiging problema. Yun yung pinagpipray ko kanina pa. Sabi ko, bigyan lang akong boses ng Lord. Mahiraos itong preaching kasi gusto ko ito, mga kapatid, maganda. Lalo pa may mga Christians na talagang maraming tanong na sa buhay eh. Yung iba talagang yung faith talagang nag-i-struggle. And this message is perfect for you para maintindihan mo na kung nagawa ng Panginoong Jesucristo na mag-alay ng buhay para sa iyo, ginawa niya ring mabuhay na maguli para binagbigyan ka ng habang buhay. Buhay na walang hanggan. Naintindihan niyo po yun? So these people, they deny the bodily resurrection. So medyo mabigat. The next one, ano pa yung laman yan? So the Corinth has this moral corruption. Marumi po talaga sa kanila. When it comes to morality, mabigat yung cases po sa kanila. And then, yung intellectual pride kung tawagin. Dahil nga sila'y magagaling, matatalino, binibida po nila yun, mga kapatid. In fact, even Apostle Paul, that is so brilliant, mga kapatid, he could speak 5 languages or more than that, hindi siya tinanggap pa eh. May mga taong ayaw pa sa kanya because for them, si Apostol Pablo ay mas malayo ang kanyang karunungan kaysa doon kay Apollos. Si Apollos kasi magaling talaga daw yun. So, ang galing na ni Pablo, ayaw pa nila. So, imagine niyo mga kapatid, yung mga tao ito, talagang they are after of intellectual, matatalino po talaga sila mga kapatid. Kaya lang ang naging problema, imbis na yung karunungan ay nasa puso, umakyat po sa utak. Okay? So, may intellectual pride po sila. Next, ano po yung pangatlo? Ayun po, meron po silang dalawang kaisipan, yung dualistic thinking. Pag sinabing spirit, it speaks of good. Pag sinabi naman body, bad. So, yun yung mindset nila eh. When they talk of spiritual things, okay yan, mababait. But when they talk of this body, iniisip nila ito'y karnal, masama. So lahat ng ito, mga kapatid, tinalakay ito ni Apostol Pablo to give an answer dito sa mga kanilang argument sa buhay. Now, parang ganito rin sa atin, di ba? We have a lot of questions sa ating Panginoon. But the main source of our answer is none other than the Word of God. When we go back to the Word of God, doon mo maiintindihan talaga, mga kapatid, na lahat ng mga pinoproblema natin sa mundong ito, from intellect or mental health, sa iyong problema sa puso, relationship, etc., finances, lahat ng yan ay may solusyon ng ating Panginoon. Naintindihan niyo po? Okay,
ano pa yung nakalagay dyan, Atival? Now, sabi dyan ni Pablo, now, if Christ is preached, pinangaral siya, that He has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? Yun yung pinapangaral nila eh. Kaya lang, itong mga tao sa Korinto, kinukontra po nila yon. Walang pagkabuhay na maguli. Walang bodily resurrected. Hindi sila naniniwala. Pero sabi ni Paul, hindi. Pinapangaral natin yan eh. Tapos sasabihin nyo, hindi siya nabuhay na maguli. So from this stand pa lang, from this point of view, parang may problema na kagad sila. Because these people, they preach before the Word of God or the resurrected Christ. Kaya lang naging problema later on, mga kapatid, na-influensyan sila ng iba't ibang mga influence sa labas, hindi na sila naniwala. Parang naging ironic. Now, minsan ganyan ng Kristiyano eh. Minsan sa tagumpay natin, bidang-bida ang Panginoon. Tama? Sa mga pagsubok na nagtagumpay tayo, we banner up the Lord Jesus Christ. Sa mga matitinding laban na nagtagumpay tayo, pinupuri natin ang Diyos. Pero pag dumadating tayo sa mabibigat, sa mga sitwasyong mahirap mong intindihin, para bang hindi natin mabalikan yung mga kayang ginawa o ginawa ng Lord para po sa atin. Kaya malaking hamon to sa atin bilang mga mananampalataya. Now, this is the thing. Here's the thing, brothers and sisters. As long as the Lord Jesus Christ's resurrection is in your heart, lahat ng mga bagay na ito'y magiging baliwala sa iyo. Kasi masasabi mo na may sagot pa rin sa tanong mo, may pag-asa ka pa rin sa mundo, may kagalingan pa rin ang karamdaman mo. Meron pa tayong patutunguhan pagdating ng araw. Naintindihan niyo ba? Tuloy natin. So Christ's resurrection is the foundational defense of Apostle Paul. Si Paul Tito, nagsulat po siya that this resurrection, it is the central, ito yung pinakapuso, pinakagitna, and this is not optional to Christian faith. Kaya pag sinabi pong Christ's resurrection, pag sinabing ang Panginoon na buhay na maguli, yan yung pinaka-message ng Bible. Church, tignan niyo pong maigi. If the Lord Jesus Christ, hindi po siya nag-raise from the dead, He will be just the same of some other prominent figure or leaders na namatay at di na nabuhay na maguli. Si Buddha namatay, di naman nabuhay. Si Muhammad namatay, di naman nabuhay. Sino pang mga prominent mga religious leaders? Napakadami. Ang mga Krishna sa Hinduism, ang mga Diyos-Diyosan, lahat yan ay walang buhay. So kung si Kristo ay magiging kagaya lang din nila, wala nang silbi yung ating buhay at yung ating mga pinapangaral. Kaya dito sa ating pinag-uusapan, mailagay sa isipan mo, araw-araw, na ito yung pinakapuso na mensahe ng Biblia sa atin. May Diyos tayong buhay na pinaglilingkuran. Amen? Kaya dapat lahat sa iyong paglilingkod, buhay. Tuloy mo, Tibal. Okay, let's go to the centrality of the resurrection. Number one is the core. The resurrection is the core of the gospel. Pag sinabing core, yun na yun. Diba? Yan yung pinakagitna. Yan yung pinakamahalaga. Yung resurrection ng ating Panginoon. Now, we say gospel, it is the salvation that the Lord Jesus Christ brought to us or gave to us. Binigay po yan sa atin. So if there is no resurrection in the gospel, our gospel is in vain. Walang kwenta yun, mga kapatid. But because the centrality of the resurrection is the core ng gospel, yung kaligtasan natin mahalaga. Ano nakalagay dyan, Atival? Sabi dyan, Christ died. Nasa 1 Corinthians chapter 3 yan. 1 Corinthians 15 yan. Chapter 15 verse 3 to 4. He died sa ating mga kasalanan. He was buried, mga kapatid, and rose again
the third day. So, ito yung pinaka-message ng kaligtasan. Ano po yun? Si Kristo'y namatay para po sa ating mga kasalanan. Church, tignan niyo pong maigi. Pwedeng mamatay si Kristo sa ating mga kasalanan at yun yung ginawa niya. Pero ang problema, kahit mamatay siya, kung di man siya mabubuhay, ang kasalanan pa rin natin ay nandoon. Nagigets nyo? Nandoon. Kaya siya'y inilibing at siya'y nabuhay para yung pag-sacrifice ng Lord sa atin ay magkaroon ng mabisa magkaroon ng pinakamatinding kapangyarihan po sa atin. Kasi what's the point? If someone will sacrifice with you, and then later on, mga kapatid, parang si Rizal, nag-sacrifice, diba daw siya, ng buhay niya sa Pilipinas, pero hindi tayo kayang dalhin ni Rizal sa langit. Naintindihan ninyo? Kahit bayanin natin siya, hinangaan at nagpasalamat tayo sa Kanya. But that's all. Wala na tayong magagawa dun eh. Pero si Lord, nag-sacrifice siya sa atin at nabuhay na maguli, unay para bayaran yung kasalanan natin at dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Naintindihan niyo po? Kaya yung ginagawa natin, lahat po ito ay merong magandang patutunguhan. Yung palakpak mo, yung iyak mo, yung pag-awit mo, yung sigaw mo, yung pag-church mo, yung namasahe ka, yung gumising ka ng maaga, yung mga nagpa-practice dito, lahat po yan. See? Lahat yan may bilang sa ating Panginoon. Ano nakalagay dyan? At Ibal, the resurrection is not secondary. Amen, Ibal. The resurrection is not secondary. It is the heart of the gospel. So it fulfills the prophecy and it confirms what we've called the divine authority of the Lord our God. So there were prophecies in the Bible sa Old Testament. So siya yung naging fulfillment po nun. And then here it comes, how this God has this divine authority na kaya niyang gawin. Dahil soberenyang Diyos, alam niya lahat ng ginagawa niya at karapatan niyang gawin kung ano ang gusto niyang gawin. Naiintindihan niyo po? So without the resurrection, number one, mga kapatid, the cross is what we've called unfinished business. Dahil parati lang magiging Biyernes Santo ang buhay natin. Naintindihan ninyo? Anong meron sa pagpapako? Malungkot tayo kasi namatay. Nalungkot. Wala naman sigurong magiging masaya kung namatayan ka eh. Tama? Lahat tayo pag namatayan, malungkot. Namatay papa namin, malungkot kami. Walang pumalakpak. Yung kapitbahay namin dating talagang siraulo, yun lang yung nakita kong namatay na lahat kami masaya. Kasi matigas talaga ulo nun. Masamang tao, hindi ko sasabi mga kapatid, with my standard, pero talagang makikita mong di magandang buhay. Ang mabigat doon, ang pumatay pa sa kanya, sa sobrang galit, yung kapatid niya. So hindi talaga siya papalakpakan. Maraming matutuwa. Pero dito ang isang inosenteng dugo, yung preaching natin ng Biyernes, ang inosenteng tao, mga kapatid, siya yung namatay. Parang Biyernes Santo ang dating kung hindi siya mabubuhay na maguli. Kaya magpasalamat ka lagi, mga kapatid, kapag dumadating yung mga ganitong pagkakataon kasi napapaalalahanan tayo na merong nagsakripisyo sa ating mga kasalanan at siya'y nabuhay na maguli para bigyan tayo ng panibagong pag-asa at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So the cross is just unfinished business. Walang silbi yung cross, mga kapatid. Pero nung nabuhay si Lord, anong nangyari sa cross? Nagkaroon siya ng kapangyarihan. Nagkaroon siya ng silbi. Bakit? Kasi sa cross, ang dami ring pinapako dun eh. Nung Biyernes Santo, nanood siguro tayo, daming pinako. Sabi nung isa, di na daw siya magpapapakong muli. Nung napako, uulit pa daw siya.
Hindi ko alam kung anong excitement meron dun sa kahoy na yon. Yung iba naman, pinapako, hindi naman talaga pinapako, tinatali. So pag nagkamali yung pagtayo mo, minsan nagiging comedy. Bumabagsak. Yung isa nga, ano pa yung suot nung isa, kupido yung suot niya eh. Naka-brief lang yata. Pagtayong ganyan, so hindi siya kinaya, siya mismo bumagsak. Kung talagang gusto mong mag-alay ng buhay, kahit pagbagsak mo, hindi mo pipigilan. Diba? So mga ano lang yun, mga kung ano-ano lang. Wala akong maisip na magandang kataga sa kanila eh. Para bagang they just trying to, what do you call this? Trying to exchange something, mga kapatid, sa Lord. Lord, magsasacrifice ako, pambayad sa kasalanan ko. Papapako ako para ako'y patawarin mo. Hindi ganon, mga kapatid. Kasi kung yun yung magiging standard, edi gagawa tayo ng kasalanan, papako tayo bukas. O kaya mamaya. Kung maging kalyo na yung kamay mo, paulit-ulit na lang. Kaya hindi talaga ganon eh. Kaya dito, mga kapatid, pinatunayan ng Lord, enough is enough. Kailangan mabuhay na maguli para yung cross na yon na pinag-alayan ng ating Panginoon ay matapos din ang kanyang magiging trabaho. Bakit? Maraming pinako doon, pero lahat walang silbi. Walang biyaya, walang dating sa atin. Pero yung Panginoon na napako, hindi lang siya napakot na matay, inilibing at nabuhay. Kaya nagkaroon ng biyaya, nagkaroon ng kapangyarihan, mga kapatid. Lahat ng bagay na naka-associate sa Panginoon. Church, ano yung simpleng gusto kong sabihin? Kung ano yung krus na dinadala mo, ano yung pagsubok na dinadala mo, anong hirap at sakripisyo na dinadala mo, kapatid. Tandaan mo lagi, hindi yan na unfinished. Tinapos na yan ng Lord dahil alam natin na buhay na siya maguli mula pa nung unang mga siglo. Naiintindihan niyo po? So the resurrection is what we've called, mga kapatid, the God's Amen. Period na yon. Kaya nung siya'y nabuhay na maguli, tama na. In fact, mga kapatid, when the Lord Jesus Christ says, it is finished, it is done, diba sa cross of Calvary, pambayad pa lang yun sa lahat. Ang totoong pagkatapos nun ay nung nabuhay siya na maguli. Pero kailangan niyang sabihin yun. Kasi kailan niya sasabihin yun? Dahil mamamatay na siya. Kaya kailangan niyang bitawan yun. Because we are sure na after 3 days, babangon si Lord. Kaya ang galing nung sinabi niya, it is finished, it is done. So yung pinakamasamang krus na yun, mga kapatid, na marami nang naipako doon ng mga masasamang tao. Imagine that, tinapos din ng Lord. Ang paghihirap o ang, ano tawag dyan, yung pinaka-badge niya, yung tawag sa kanya. Hindi ka na ganyan, kundi magiging kapangyarihan ka na. Kaya dito, ang pinaka-simpleng mensahe lang, ano man yung iyong pinagdadaanan, ano man yung iyong dinadanas, masama, mabuti, pagsubok na malalim, name it, mga kapatid, meron tayong pag-asa kasi lagi ng buhay ang ating Panginoong Diyos. At sabi niya, ako'y namatay, ako'y muling nabuhay, at ako'y mabubuhay magpakailanman. Church, hindi na po mauulit na siya'y mamamatay pa. Doon pa lang panalo na tayo. Amen? Hindi ko alam, yung Diyos nila taon-taon namamatay. Pero sa atin, we just commemorate lang naman the value, the essence of the meaning of the resurrection of the Lord Jesus Christ. But we all believe here, brothers and sisters, na ito'y naganap na, tapos na, bumangon na ang Panginoon mula sa mga patay. Kaya ikaw, meron kang magandang patutunguhan. Nagigets niyo po? Ano sabi diyan at ibalagay? Our faith is not built on the philosophy, but on a risen Savior, Jesus Christ. Hindi tayo sa husay, sa galing. Bakit yan yung sinabi? Because
Corinth. Ang Corinto, mga kapatid, ay isang lugar ng napakaraming magagaling. Maraming na-establish sa kanila based on their human perspective, human analogy, human philosophy. Maraming mga ganun ang na-build sa kanila dahil sa husay, dahil sa galing. Totoo naman yun, mga kapatid. Pero lahat ng yun, wala na. Where is Socrates now? He's gone. Where is Alexander the Great? He's gone. Wala na sila. But when you ask, where is the Lord Jesus Christ? He's in you. The Lord is here. He is alive. He is alive. Amen? Hindi tayo nakabatay, nakapundar. Hindi tayo nakaangkor o nakaangkla sa kagalingan ng tao, sa kahusayan ng kahit sino. Tayo, mga kapatid, ay nakaangkor, mga kapatid, sa ating Panginoong tagapagligtas. Buhay ang Lord. Amen? Christianity stands or falls on this truth. Bakit? Dito tayo nakatindig. So kung wala yung resurrection, mga kapatid, dito rin tayo babagsak sa katotohanan. See? Christianity stands or falls on this truth. Walang iba. Tandaan nyo walang ibang foundation ang ating paglilingkod. Kaya nga, bata pa ako, naririnig ko na yung kantang Alive, Alive. Alam nyo ba yon? Alive, alive, alive forever. Diba? Ganon yung inaawit. Hindi yung hawak ko ang beat. Tindihan nyo? Diba, nakikita ko, nagwo-worship lead, pagtapos, hawak ko ang beat. Bigay mo nga amin yung drums. Siya na pag-drumin mo, hawak mo pala beat eh. See? Doon tayo sa katotohanan, hindi sa philosophy, hindi sa galing, hindi sa husay ng kahit sino. Kaya nga mawawala tayong lahat dito. At dahil ito'y nakatindig sa buhay na Diyos, pagpapatuloy ang gawain na ito. Amen? Kaya nga kahit maraming lumalayo, umaalis, nananatili ang church, matibay, matatag. Hindi naman tayo nagpapalaki ng kaharian, mga kapatid. Bagamat gusto natin mag-solvin, gusto natin makakilala sila lahat sa Panginoon. Siyempre, relationship is mutual dapat. Dalawa. Ano yon? God already did his part. Tayo din naman, gawin natin yung parte natin. Minsan nga, actually, kagabi, nag-iisip ako, madaling araw. Nag-iisip ako, Lord, yun yung panalangin ko. Ipuin niyo po mga puso ng mga kabatiran. Di man ganun direkta, pero yung naglalaro, makapagsimba sila. I have this godly jealous. These people wake up early in the morning. They do their ministry. Sige, drums dito. Bit-bit ng ganyan. Ikot-ikot sila. Pupunta doon sa kanilang simbahan. Madaling araw. See? Tayo, alas 9 na, tulog pa. Alas 8 na, tulog pa. Kaya minsan, mahirap mo rin sabihin, oo nga, nasa katotohanan tayo. Pero ang tanong, mga kapatid, ito yung tanong, pinapamuhay ba natin ang pagkabuhay ng ating Panginoon sa ating mga buhay? Naintindihan niyo ba yun? Sukatan yun. Hindi na dito usapin kung nasa totoo tayo eh. Wala nang pagtatalo doon. Ang mahalaga dito kung naititindig mo ba ang pananampalataya mo sa katotohanan. Amen? Okay. Ano ibig sabihin ng Atibal? So whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. So the good thing about here, brothers and sisters, when the resurrection is the core of the gospel, makikita niyo sabi mismo ni Lucas, si Lucas nagsulat po niyan eh. Hindi siya kayang hawakan ng kamatayan. Wala lahat. Kung siya'y binuhay, si Lord binuhay ng Diyos mula sa mga patay, wala nang pwedeng gumapi, wala nang pwedeng umagaw, wala nang pwedeng, mga kapatid, na tumali sa kanya sa kamatayan. At yung mas maganda, ano yun, having loosed the pains of death.
Imagine that, yung sakit nung namatay yung papa namin. Tinitingnan ko siya, naghahalo yung emotions ko. Christian naman yung papa ko. Nabaptize naman yun. May sarili nga lang doktrina. Titignan ko siya, bahala na kayo Lord kung saan nyo siya dadalhin. So naghahalo siya. Para bagang masasabi mo, pag namatay tayo, dadating yung araw, o kaya mga ginawa natin dito sa mundong ito, lahat yan magkakaroon ng bilang. Lahat yan magkakaroon ng silbi. See? Kahit pa yung mga negativities na nangyari sa atin, pains, failures, see? Lahat ng ito, mga kapatid, dahil buhay ang Diyos, kaya yang ayusin ng ating Panginoon. Kaya ikaw, meron kang pinagdadaanan, huwag ka mag-alala, mga kapatid. Hindi ka lang sasamahan ng Diyos dyan. Tatapusin niya pa yung paglalakbay na yan. Amen? Hindi tulad dati. Sabi nga nila, pag wala kang Diyos, nakaawa buhay mo. At least ngayon, meron tayong buhay na Diyos. Amen? Next, Atibal. The consequences if there is no resurrection. Ito yung mabigat. Kung walang pagkabuhay na maguli. So bago ako, basahin natin Atibal. Why? Because without the resurrection, everything will collapse. Everything collapses. Kahit anong meron ka, babagsak talaga yan. Kahit anong husay galing mo, kahit marami kang pera, lahat yan mawawala. Magkukulaps talaga yan. Lahat yan ay nakapundar lang sa buhangin. Kapag dumaan yung matinding bagyo, matinding ulan o hangin, magkukulaps yan. Nakita nyo, ang dami ng mga sumikat na mga ngaral, pero dahil hindi nakapundar sa resurrection ng ating Panginoon, they just founded by their own philosophy, knowledge, wisdom, yung human knowledge and human wisdom, lahat po yun nagkandawala na. Marami dyan. Actually, when you read the Bible, 12 lang yata ang patunay na mababasa mo sa aklat. Mga aklat na nabuhay si Alexander the Great. 12 lang ang patunay. See? Si Buddha, mga kapatid, 3-4 na libro lang mababasa mo na nabuhay siya sa mundong ito. Sino pa? Si Allah. Wala kang mababasa, kundi doon sa aklat lang nila. Si Muhammad, ganun din. Napaka-minimal ng kanilang mga patotoo na yung kanilang mga leaders ay nabuhay. Pero alam nyo, mga kapatid, si Lord, mahigit 5,000 ang patunay na ang Panginoon ay buhay na maguli. So nakita niya yung discrepancy. Kaya kung ititindig mo doon, lahat ng merong nilagay mo doon, pinundar mo sa Kanya, hindi yan mawawasak. See? Alam niyo po, merong isang manunulat. Kinuha ko po ito kanina. Wala dyan eh. Pero naalala ko po yung message. Ang pangalan niya po si Friedrich Nietzsche. Isa pong German philosopher. Si Nietzsche, Bible school student to, mga kapatid. Galing siya sa mga Kristiyanong pamilya. If I'm not mistaken, ang lolo niya pastor at ang tatay niya pastor. So pinag-aral siya sa Bible school. Kaya lang, nagkaroon siya ng parang mga questions. At siya yung nag-popularize ng salitang God. God is dead. Ang Diyos ay patay. Pero marami nang nagsabi yun bago pa siya. Pero siya yung nag-popularize. Ito yung sinulat niya, mga kapatid, entitled The Madman. Kinuha ko lang yung ilang passage, The Madman. Pwede nyo makuha sa internet to. Sabi niya, okay, patay ang Diyos. But He Himself, nagbigay siya. Okay, kung patay ang Diyos, ito yung mga tanong niya. Where has God gone? Yan yung una niyang tanong. Saan nawala ang Panginoon? Saan? Nasaan ang Lord? Kung patay siya, nasaan ang Lord? Di ba pag namatay ang tao, alam mo kung saan ililibing? Ano ba sabi niya? He cried, I shall tell you, we have killed him. You and I, all of us, are his murderer. Kung patay ang Lord, definitely, sinong papatay sa Kanya? Tayo. Wala namang ibang papatay sa Lord. Ano pa sabi niya?
But how we did this? Paano natin to ginawa? Ito yung mabigat niyang mga tanong. Kung patay ang Lord, how could we drink up the sea? Paano tayo iinom sa dagat? Paano mo i-enjoy ang buhay? Ano pa? Who gave us the sponge to wipe away the entire horizon? Alam niyo ba, pag titingnan natin itong paligid, itong horizon natin, mga kapatid, nakaayos po lahat yan. Parang gusto niyang simpleng sabihin, sino mag-aayos ng lahat nito? Araw-araw. Isipin mo kung walang Diyos o iniisip ng tao na patay ang Diyos, paano ang mga bagay sa paligid mo? Ano pa sabi niya? What were we doing when we unchained this earth from its sun? Anong gagawin natin kung alisin natin ang kadena? Kumbaga sa simpleng salita, dahil kontrolado ng Diyos ang lahat, kahit ang pagsikat ng araw sa lupa, sa mundo, ay mahalaga kung patay ang Diyos. E di yari na. Patay din tayo. Ano pa siya? Ano ba sabi niya? Backward, sideward, forward, in all directions, sabi niya, saan tayo pupunta? Whither we all moving? Whither are we moving? Away from all saan tayo tatago? Saan tayo pupunta? Meron ba tayong direksyon sa buhay na ito? See, pag makikita mo at mababasa, tama nga naman. O wag na lang natin sabihin, mga kapatid, na patay ang Lord. Alisin mo na lang ang Lord sa buhay mo. Lumayo ka lang sa Panginoon. See? Saan ka pupunta? Anong direksyon ang meron kang paglulugaran na hindi ka mapapahamak? See? Paano mo kukontrolin ang umaga? Sino magsasabing, bukas ay buhay ka pa? Kung aalisin natin ang Diyos at iisipin natin na walang resurreksyon, walang pagkabuhay na maguli, ano man ang gagawin mo, lahat yan ay magkukulaps. Naintindihan ninyo? Buhay pa kayo? Kaya mahalagang maintindihan natin to. Tingnan natin kung wala ang Diyos, basahin natin at ibal. And if Christ is not risen, then our preaching is empty, and your faith is also empty. Yes. And we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ when He did not raise up, if in fact the dead do not rise. Next, Atiban. For if the dead do not rise, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins. See? Then also, those who have fallen asleep, ano ba sabi niya? In Christ have perished. Pati yung mga namatay, wala na lahat yun. If in this life, only we have hope in Christ, kundi siya ng buhay na maguli. We are all of men, the most pitiable, miserable. Diba? Nakakaawa tayo. Wala tayong patutunguhan. Listen, 6 o 7 yata ang nilagay dito ni Apostol Pablo. Lagay mo, Tibal. See, if Christ is not risen, the first thing, this preaching is empty. You know what the power of the preaching of the Bible? It is the Word of God that we eat. It is the Word of God that we drink. It is the Word of God, mga kapatid, na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sabi niya, kung patay si Lord, hindi siya nabuhay na maguli. Kahit anong daldal mo rito, kahit anong sinasabi mo, wala yan lahat silbi. Naintindihan ninyo? We became false witnesses. Kahit anong patotoo mo, sasabihin mo, ang Diyos pinagpala ko. Paano mo sasabihin, pinagpala ka kung patay si Lord? Matatagpuan lang tayong walang saysay. Faith is futile. Walang kwenta ang ating pananampalataya. Para kang naglagak ng iyong tiwala. Saan? Sa mga bato, sa mga anino, sa anito. Walang itutulong sa iyo yan. Walang pag-asa. Kaya nga ako'y nagtataka minsan, kompleto sa Panginoon, bakit hindi pa natin mailagak ang lahat sa Kanya? See? Ano pa? We're still in sin. Nasa kasalanan pa rin tayo. Yan ang pinakamabigat, mga kapatid. Imagine ninyo, nagkukumahog ang ilang mga relihiyon sa kanilang paniniwala na mabura lang yung kasalanan nila. Listen, mabura lang yung kasalanan nila, gagawin nilang lahat. Nariyan na magbibigay sila, mag-aalay ng pera, magbibigay ng pagkain, tutulong sa kapwa.
lahat ng iyon ginagawa para yung kanilang mga nagawang kasalanan, yung kanilang mga nagawang kamalian ay mabura. When you go to Middle East, yan ang doctrine po nila. Ano yung doctrine nila? Do good. Ano yung doctrine nila? Magpakabait ka. Kung magkakasala ka, magbigay ka, mag-charity ka. Yun yung kanilang mga pag-asa. Ganon din sa Buddhist. Ano naman sa Buddhist? Lumayo ka sa ganito. Pag nagkasala ka, hindi ngali sa paghingi ng tawad, gumawa ka pa rin ng mabuti. Bayaran mo sa pamagitan ng iyong mabuting ginagawa. Church, etong mga katuruan ito, nasa paligid lang natin. Pero ang totoo, nasa kasalanan pa rin ng tao. At the good thing, mga kapatid, and the good news, dahil nabuhay si Lord sa mga patay, yung mga kasalanang sinusuka natin, mga karumal-dumal na meron tayo nagawa sa Lord, binurayan ng ating Panginoon. Amen? Naintindihan ninyo? Ano pa? The dead are lost. Church, tayo rin po mamamatay. May mga naunang namatay na sa atin. Lahat sila wala lang. Kung hindi nabuhay si Kristo sa mga patay. Imagine that. Lahat ng pinagpagalan mo, lilipad lang. Kahit anong pundar mo, mawawala lang. But because the Lord Jesus Christ rose from the dead, kahit mamatay ka mamaya, at least bubuhayin ka ng Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, bubuhayin ka ni Lord. Handa ka na ba? Christians are the most pitiful. Sabi nga nila, miserable, sabi nga nila, ang isang taong wala kay Kristo ay ang isang taong bina natin na mapera, nagtagumpay, pero pag wala kay Kristo, miserable ang buhay nun. Ang isang tao na hindi nagtagumpay tapos wala kay Kristo, mas miserable daw ang buhay nun. So ano yung pinakapunto niya? Kahit anong makamtan mo sa buhay, pag wala ka sa Panginoong buhay, miserable buhay natin. Naintindihan niyo po? Tayong pinaka nakakaawa. Imagine mo, nagpakabait ka, sinunod mong Panginoon, ipatay pa lang, Lord, hindi na buhay, tatapon din pala tayo sa impyerno. Yun lang yung simpleng gagawin. E di sana nag-enjoy na lang tayo sa makamundong bagay. At least, alam mo, pag tinapon ka, deserving mo. Naintindihan niyo po? Pero hindi ganoon ang siste. Ang siste, yung pinagtsatsagaan mong magtiis sa ugali ng biyanan mo, sa ugali ng asawa mo, sa anak mo, pinagtsatsagaan mong tiisin ang kapwa mo. Lahat ng yan, mga kapatid, ay may patutunguhan pagdating ng araw. Naintindihan ninyo? Yung mga pinagtiisan mong buhay sa mundong ito, yung mga sinacrifice mong pamasahe, sinacrifice mong oras, sinacrifice mong pagpunta rito, lahat ng yan may bilang sa Panginoon. Hindi ka nakakaawa. Ikaw ang pinagpala. See? The resurrection is not just an event. Hindi lang yan isang event, isang pangyayari. It is the foundation of our salvation. It is the foundation of our justification and the foundation of our hope. Tatlong bagay yun na pinakamahalaga sa buhay na ito. Church, every one of us wanted to be saved. Yun naman talaga eh. Tanungin mo kahit sino. Kahit nga ang isang masamang tao, pag namatay, I've been in the funeral so many times. Napakadami na mga kapatid. Ang kinamatay ng ilan, alam nyo, sakit sa baga, sakit sa puso, sakit sa atay, sa nakuha, sa bisyo. Pero lahat sila nakiniwala na yung taong yun, mga kapatid, kasama na si Lord. Anong amen? Ganon paniniwala nila, mga kapatid. Meron pang ang lumalapit, pastor, ipag-pray mo. Sabi ko, hindi kami nagpipray ng patay. Paano ko siya ipag-pray? Para ilipat mula sa purgatorio, papuntang paraiso? Hindi ako nagpipray ng ganon. Wala tayong ganon doktrina. Sabi ng Bible, pag ang tao namatay na, mga kapatid, diretso yun sa paghuhukom ng Panginoon. Wala nang part 2 yun, walang take 2. Wala na lahat ng mga bagay na iyon.
Nandito yung pinaka natin. Dito mo galingan, kapatid. Dito mo husayan ang paglilingkod. Dito mo ibigay ang best mo, mga kapatid. Dito mo ialay ang buhay mo. Dito mo galingan sa ministry. Dito mo galingan ang pagsamba sa Lord, ang pasasalamat, ang pagsakripisyo. Dito mo husayan. Konti lang ang buhay natin. See? Hindi mo nga namamalayan. April lang ngayon. Tapos na ang first quarter. Bukas makalawa, gugulat ka, pasukan na. Tapos Pasko na. Sinong nakakaalam? Yung anak mong karga-karga mo lang dati, dumidedi pa sa'yo. Kita mo yun, mga kapatid. Laki na. Si Amy, magtitingnan ko pag natutulog. Sabi ko dati, baby lang ko, ngayon bakulaw na. Bakulaw na, laki na eh. See? Hindi ko na siya mahahawakan. Hindi ko na siya makakarga. Hindi mo na siya mahahatak kung saan ang gusto mo. Mabilis lang ang panahon, guys. Ano ibig sabihin nun? Samantalahin mo ang buhay mo habang nandito ka pa sa Panginoon, nandito pa tayo sa lupang ito. Ibigay mo na itong pinaka-best sa paglilingkod. Samantalahin mo ang bawat pagkakataon, makakadaupang palad mo ang Diyos sa samba, sa pagpupuri, sa pasasalamat, sa serbisyo, sa pagdalo. Yan ang buhay natin. I'm encouraging everyone, mga kapatid. Buhay ang Diyos natin. Kaya lahat ng ginagawa mo, ay naku, maniwala ka. Ipagpapasalamat mo yan sa Panginoon. Wala nag-alay sa Diyos ng buhay na napasama. Lahat, mga kapatid, ay naging maganda. Diba, tuloy tayo. See? Every spiritual thing depends on the resurrection of the Lord Jesus Christ. See? Our victory over sin is rooted in Christ. Victory over death. Ito yung mga linalathala na napakahalaga, mga kapatid, na dapat nating matingnan. Every spiritual blessings, every spiritual things, nagdidepende yan o nakadepende yan sa pagkabuhay ng Lord. Church, anong meron ka dahil yan sa resurrection ng Lord? Amen? Buhay ang Lord eh. Ano yung tatanggapin mo pa dahil yan buhay ang Diyos? Amen? Ando to, hindi naman namamatay ang Diyos. Yung katawang lupa ng Panginoon. Kaya minsan mag-ingat din kayo sa sinasabi niyo, ay patay ang Diyos namin. Hindi patay ang Diyos natin. Namatay ang Panginoon natin. Naintindihan ninyo? Ang Lord ang namatay. Yung kanyang pagka-Diyos, hindi namamatay yun eh. Nagkatawang tao siya, yung katawang tao na yun, yun yung Misaya, tagapagtubos, yun yung namatay. Kaya lahat ng meron tayo, mga kapatid, nung nabuhay ang Lord, ay gabi. Kumbaga sa laro, jackpot po yun. Imaginein mo, walang tapon sa Panginoon. Next, Atibal, pangatlo na ba? Apat. Power of the resurrection in the present living. Sa panahon natin, resurrection power transforms daily life. See, when Apostle Peter says, sinabi niya sa 3:18, grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Ito yung foundation ng mga kapatid kay Pedro. Every day, we have to grow. We have to transform. Kailangan talaga may pagbabago. Kailangan merong na-i-improve sa atin. Kailangan may naiiwan tayong hindi maganda at nagpapatuloy tayo sa maayos. Ano naman yan, Atibala? See? Sabi niya, away to righteousness and do not sin. Why? Because the Lord Himself finished sin sa ating buhay. So bakit mo pababalikan yun? Doon pa lang panalo ka na eh. Alam niyo kung bakit? Kasi dati hawak tayo ng kasalanan. Pero ngayon nabuhay ang Lord, hindi na tayo kayang kontrolin ng kasalanan. Yan ang tandaan ninyo. Ang technique dyan, huwag mong i-engage ang sarili mo sa kasalanan. Amen? Mahina ah. Amen? Huwag mong i-engage ang sarili mo sa tukso. Lumayo ka. May kakayanan na tayo. For some do not have the knowledge of God. I speak this to your shame. Awake to righteousness. Be holy for I am holy. Sabi ng ating Panginoon.
See, tatlong bagay, lagay mo tibal. The resurrection is not only for our future, it is also for our present power. Power over sin. Handaan nyo to, ha? Handaan nyo to. Isa sa pinakamahirap talaga, mga kapatid. Yan, yung kasalanan. Pag walang Diyos, hindi mo kakayanin yan. Wala ka. Kailangan natin ng resurrected Christ. Yan ang tinapos niya, mga kapatid. Alam niyo ba kung gaano kahirap ang kasalanan? Well, ang kasalanan, mga kapatid, ganito yung kasimple, no? Si Satanas, wala siyang pakialam kung anong magandang mangyari sa iyo. Wala. Bagamat pangit ang gusto niyang gawin, pero minsan gumagawa siya ng paraan para mapaganda. Basta manatili ka lang sa kasalanan. Lahat yan ibibigay sa iyo. And later on, you will justify sin. Bakit? Kasi sometimes we justify sin by the blessing that we receive. Pinagpapala naman ako Kaya okay lang. At hindi natin minsan nakikita yung kamalian kasi natatabunan ng pagpapala. Sabi ng Lord, hindi. Ikaw mismo makakadetermina na kung ano yung tama at mali, ano yung kasalanan at hindi. Kung meron kang resurrected Christ sa buhay mo. Naintindihan niyo ba yon? Buhay ba kayo? You have the power over sin. Ikaw na magdidikta. Stop. Di ba? Kung yung sa sanlibutan, bit lang yung hawak niya, ikaw, mga kapatid, kapangyarihan ang hawak mo. Amen? You have the power over sin. Kaya sa mindset pa lang, makukontrol mo na. Get out. I rebuke you in Jesus' name. Pupunta sa puso, I rebuke you in Jesus' name. Magpapakita sa Facebook, I rebuke you in Jesus' name. Kaya ako namimili ako minsan. May mga nakikipag-friends. Friends ko yon, accept. Pero pag nakita ko ng mga post hindi maganda, ina-unfollow ko na yon. Yung iba naman, mga hatred. Yung iba, mga galit. Sabi ng Lord, kasalanan yan, tigil niyo yan. Yan yung dapat natin burahin. Kaya yan. Sabihin mo, kaya ko to. Sabi ng isa, kaya mo yan. Parang malungkot kayo, ha? Naninibago ba kayo sa boses ko? Pray nyo sa Sunday, maging maayos na. Power over sin. Alam niyo, ito talaga, mga kapatid, ang lagi natin pag-iingatan. Mailayo tayo sa masama, sa kasalanan. Kaya tama yung prayer ng Lord Sabi ng Panginoon, di ba? Ilayo mo kami, Panginoon, sa tukso. Ilayo nyo kami sa mga gawang masama. Ipag-pray nyo yun. Amen? Power to endure suffering. All of us, lalo na ngayon. Yung sahod mo, kung ikay na naggagasolina, di diesel, wala na, kalahati na nga. This week, kung papasok, baka umabot na daw ng 170 ang diesel. Konti na lang yan. Kagaya na ng 1 kilong baka. Baka sa susunod niyan, di na litro. Kilo-kilo na Mahal ang diesel. Meron tayong dinadanas pang mga suffering sa buhay. Finances, relationship, emotions, lahat ng ito, mga kapatid. But when we understand that Christ rose from the dead, church, yung suffering na nangyayari sa iyo, yung pinagdadaanan mo, matatapos din yan. At merong kang pag-asa sa kabilang buhay. Nakukuha niyo po? Naalala niyo yung kwento ko sa inyo? May isang missionary, mga kapatid, galing siya sa isang lugar sa Africa. Umuwi siya. Pag uwi niyang ganun, punta siya sa church, nangaral siya. Nung nangaral siya, prayer meeting yun. Nung nangaral siya sa prayer meeting, mga kapatid, sinabi niya yung kanyang pinagdaanan, pinagmulan, at nangangailangan ng mga volunteer para mag-mission sa kanilang lugar.
o sa lugar na pinuntahan niya sa Africa. Tapos sabi niya ganun, as much as possible, ah, mas kailangan doon ay doktor o kaya may karanasan sa panggagamot o kahit nurse, etc. Kasi yung pupuntahan na lugar sa Africa, maraming mga may sakit. Mag-mission, meron talagang suffering. Nagpatawag siya, winter, praise God, may mga dumalo, pero yung mga inaasahan niya, hindi dumalo. Siguro, given a winter, ang mga dumalo matatanda. Lahat ng matatanda, magsabing amen. Masisipag yung mga yan. Walang matanda dito. Lahat kayo, baby. Punta sila, mga kapatid. Tapos, nung nasa challenge na sila, hinamon, sino sa inyo ang gustong magpagamit, mag-mission? Walang nagtaas ng kamay. Well, naintindihan niya kasi matatanda na eh. Tapos doon sa taas, kasi yung church nila sa likod, may pianista doon eh. May pianista, tapos yung pianista, meron po siyang alalay na bata. Yun po yung nagtaas ng kamay. Ako po, sasama sa iyo. Inausap niya yung bata. Sabi niya, hindi ka ba pwede doon, boy? Ganito gawin mo. Pag umidad ka na, sasama kita doon. May mission tayo. Mission ka doon. Pero, sabi niya, ang payo ko sa iyo, kunin mong kurso, doktor. Ginawa po ng bata. Nag-doktor po siya. Alam niyo kung sino po siya? Siya po si Dr. David Livingstone. Siya yun. True story to, mga kapatid. So, nung nandun na siya, pumunta na. Pero mo, nag-aral naging doktor. Pinili niya yung profession na yon para mag-mission. Wala siyang pakialam, mga kapatid. Kung anong gagawin. Basta mahalaga sa kanya, yung soul. Kaluluwa. Nag-suffer siya, mga kapatid. Alam niyo, may isang service na nangyari po. May isang tribo doon na galit sa kanila. May mga na-convert. Nag-held sila ng kawain, nakatent lang sila. Siyempre, nagpupuri, naaasar yung isang tribo. So, one time, mga kapatid, pumunta yun para patayin sila. So, nabalitaan niya yun. Lahat sila nanalangin. Umiiyak sila sa Panginoon. Para bang ang iyak nila, Lord, bakit naman po ganito? Lahat binigay ko na, dito kami, may suffering kami, bigat ng dinadanas. Tapos ito pa kami, wala naman kami ginagawang masama. Itong mga taong to galit, nagsisilbi lang naman kami. Mga kapatid, alam niyo po, nung gabi pong yun, papatayin sila. Hindi po natuloy. So, inaasahan na nila, mamamatay sila. Walang dumating. So, lumipas ang ilang panahon, hindi naman kwinento, pero yung chief, nung papatay sa kanila na born again, tumanggap. Ngayon, ano nangyari? Nung tumanggap yung taong yun, naalala yun ni David Livingstone. Sabi niya, makausap nga kita sandali, naaalala mo ba dati na gusto mo kaming patayin? Ano nangyari nung gabing yun? Alam niyo, sabi niya, totoo yun, gusto namin patayin lahat. Pero sa hindi namin maintindihan, pagpunta namin dyan, merong mga malalaking higante na nakaharang. Sabi niya, binilang namin 39. Natakot kami, umatras kami. 39. Umuwi si David Livingstone, na kwento niya yon. Sabing gano'n, kasi mahilig siya sa journal. Sabi niya, ito nangyari. Yung church nila, mga kapatid, yung church, na kwento niya, kinuha yung logbook. Kailan yung date? Anong oras? Anong panahon? Tiningnan yung logbook nila sa attendance. Kaya mahalaga attendance. Ang umaten sa prayer nila, 39. 39. Nag-pray, mga kapatid, dun. Sasabihin mo, coincidence lang yun? O nagkataon? No, it's not. Sa lahat ng dinadanas natin, nandiyan pa rin ang kamay ng Diyos. Naintindihan niyo po? Ano suffering mo?
Anong pinagdadaanan mo, church? Buhay ang Diyos. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Papatayin sila. Pero dahil may nagpipray, hindi niya alam yun na, wala rin silang alam. Ginamit ng Lord yun. Maraming paraan ng Diyos para malampasan mo ang mahirap mong pinagdadaanan. You can endure that, friend, because the God that we serve is alive. And power to live righteously. Meron tayong kapangyarihan ngayon para mabuhay ng matuwid o tama. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit tayo, nung wala pa tayo sa Lord, hindi natin alam ang tama at mali. Nakabatay ang tama sa ating pananaw, nakabatay ang mali sa ating mga perspektibo. Kaya kahit tayo, mga kapatid, hindi natin alam kung ano ba yung tama at mali. But here it comes, the resurrection of the Lord. God Himself teach us through His Word. This is how to live. Ano sabi ng Bible? Listen, sabi ng Bible, 17 ng Roma, the just shall live by faith. Here is the righteousness of God. The just shall live by faith. Ang ang katuwiran ng Diyos, ang mga mananampalataya, mabuhay sa pananampalataya. Yun yung sinasabi dyan. Everything that we will be living on will be depending, mga kapatid, on the righteousness of the Lord our God. Dito ngayon maitutuwid yung mga balinto nating mga pag-iisip, yung mga baliko nating pag-iisip, yung mga bado nating katuwiran, iaayos ng Panginoon yan. See? Buhay ang Diyos natin. Kung paano siyang nag-sacrifice sa atin para tayo magkaroon ng buhay, mas madali sa Kanya, mga kapatid. Naturuan tayo na mabuhay ng maayos. Naintindihan nyo? Buhay pa ba kayo? Kaya tayo, bilang mga mananampalataya, ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli, nagpo-produce yan ng pamumuhay na mayroong kabanalan. Next, Atibal. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, that I may know Him. Alam niyo, mga kapatid, the best way to know the Lord Jesus Christ, not on the peak of our victory. Alam niyo ba yon? Kundi nandun sa down times natin, mas nakikilala mo si Lord doon. Si Elijah, nagtagumpay siya. Pero nung nag-suffer si Elijah, mas tumindi yung pagkakakilala niya sa Diyos. May mga ganong sitwasyon sa atin. Kasi sa tagumpay natin, ang daming may eksena sa buhay natin eh. Subukan mong magtagumpay ka. Pinapasalamatan natin ng Diyos. Pero ang daming asungot sa paligid. Pero subukan mo, mga kapatid, down ka. At walang nakakaalam. Ikaw lang. Lumapit ka sa Diyos, patutunayan niya. Mas dakila siya sa pinagdadaanan mong ganyan kesa saan sa nagtatagumpay siya. Madali ka lang samahan sa tagumpay eh. Pero mas maisip mo, mas magaling ang Diyos na sasamahan ka sa mga down times mo. Yun kasi yung mahalaga eh. Madali maglingkod pag lahat sagana, lahat pagpapala, lahat ay okay. Pero pag nasa down times tayo, napakahirap nun. But we have here, mga kapatid, the power of His resurrection. Ano yon? Power of resurrection teaches us that even in our down times, the Lord is with us. Amen? Ganun kahalaga yun. Next, Atibal, ano ibig sabihin nun? And the final victory over death. We are afraid to die. Totoo po yun. Marami sa atin. But reading the Word of God, mga kapatid, death is not the ultimate destination of mankind. No, it's not. It is just another gate, mga kapatid, or it is just a gate. For me, death it is just a gate for the true or the true reality of life. True na reality pa, di ba? Yung totoo talaga, realidad ng buhay.
Ito kasi mga kapatid, wala lang to. Sabi ni Moses, 70 years lang itatagal ng tao. Kung malakas ka, umaabot ng 80. Yan lang talaga. May namamatay mga kapatid. 100, si Enrile yata, 101. I don't know. Pero anong buhay meron yung mga yan? Wala na. Pag umiidad ka ng 50, sino 50 dito pataas? Sabi ng amen. Diba? Ramdam nyo na eh. Hindi ko lang alam kung ano yung ramdam ninyo. Ramdam nyo yung mga sakit. Minsan 35, 40. Ramdam na eh. Ang mabigat doon, sabi nga nung kaklase ko, pag ikaw ay umiidad na, 50, 40, 50 pataas, makikita mo na daw realidad, ay totoo palang mamamatay ang tao. Bakit? Kasi yung mga barkada mo, unti-unti nauubos na. Naiisip mo na lang, sino kaya susunod? Pag nagre-reunion kami, kulang na. At di namin alam kung sino susunod. Sabi nung classmate ko, magkikita-kita na lang ba tayo sa reunion tuwing may mamamatay? Kasi doon lang kami madalas magkikita-kita eh. Pag namatay si ganito, namatay si ganyan. Which is pupuntahan mo. Pero papaano naman yun, mga kapatid? Kala, yun yung katapusan. See, 70, 80. Diba? Buti sana kung 60, 70 eh. 60, 70. 6, 7 pala eh. Mga bata po siyan sa amin eh. See? Imagine ninyo 70, 80, 90. 90 ka medyo may malalakas pero napakabihira. Kaya magpasalamat kayo, tayo yung magigising ka pa na meron ka pang hangin na nalalangap. Ako nga, yung boses ko, may balik lang. Ang laking pagpapasalamat ko sa Lord eh. Bumalik na to kahapon eh. Ang problema ko mga kapatid, kumain na naman ako ng matamis. Ay hindi, uminom ako ng malamig na Starbucks. Chocolate coffee ayun, o chocolate, I don't know. Mahirap kasi tanggihan pag nilibre ka eh. So ayaw ko man inumin, pero nagmi-meeting kami, mapapainom ka talaga. So ramdam ko ulit. Pero hindi na ako natatakot. Nung una magtatanong ka pag namatay kaya, no? Ano kayang iniisip niyang patay na yan? Ano kayang meron dyan pag pinikit yung mata? Pero ngayon, wapakels na tayo, sabi nga, di ba? Natin pakialam. Bakit? Kasi si Lord, nung namatay siya, pinatunayan niya, may buhay na walang hanggan kasi nabuhay siya. So ano ibig sabihin nun? Pag natapos ang buhay natin dito, hindi yan katapusan kasi may pag-asa kang kaya kang buhayin na maguli ng Lord. Ang totoo yan yung pinakamaganda eh. Pag nawala na ito, doon mo makikita yung totoong hinanda sa iyo ng Diyos. Alam niyo itong katawang na ito? Punong-puno to ng suffering eh. Punong-puno to ng sakit. Punong-puno to ng problema. Sabi ng Lord, ang ipapalit ko dyan, glorified body. Walang pag-iyak, walang pagtangis. Walang sakit, walang karamdaman. Wala na lahat yan. Lahat ng masama, wala na lahat yun. Mai-enjoy mo yung buhay. Lahat ng mga inaasam mo sa lupang ito, mga kapatid, pag-akyat mo sa langit, lahat yon baka panghinawaan mo na lang. Baka magsawa ka na lang. See? Pag-akyat mo sa langit, mga brilyante, mga bato na hindi pa nakikita sa lupa, baka ordinaryo lang yun doon. Imagine that. Kagabi, nanonood kami ng Amen. Actually, ako lang. Ang pelikula yata about drugs. Yung mga narcotics, nakakuha sila ng napakadaming pera. Yung pera nila, halos 1 kwarto eh. Naalala ko tuloy yung flood control. Dami, sabi ko kay Amen, daming pera na ko. Dami. Tinignan ko yung bahay namin, kasya kaya rito yun. Para hanggang ganun na lang tayo, di ba? Pero alam niyo, ang kabutihan ng Lord, mga kapatid, ay grabe. Sabi niya, yung mga inaasam niyo rito, doon sa langit, parang ordinaryo lang yan. Parang basura nga lang yan eh. Hindi mo aasamin ang ginto doon.
Kasi ang lalakaran mo ginto. Nasa gilid mo ginto. Walang problema sa pagkain doon. May mga puno doon, mga kapatid. Iba't iba ang bunga. 12 bunga. Hindi ko alam kung paano yun eh. Pagsawa ka na sa isang bunga, isa naman kainin mo. Hindi mo kailangan magtanim ng maraming puno. Baliktad doon, isang puno, dami bunga. Iba-iba yung bunga. Sinabi ng Revelation, I don't know mga kapatid kung figurative yun. I don't know kung talagang totoo yun. Pero sinasabi ng Lord, lahat ng dito sa lupa ay napakalayo kung ikukumpara mo sa hinanda sa iyo ng Panginoon. Amen? Namumroblema kang bayaran ng bahay mo. Di ba, kumuha ka ng bahay, laging bayad. Bayad. Doon sa langit, mga kapatid, ay nako, baka bigay sa iyo yung Jupiter. O diyan ka na tumira sa Jupiter. Sinong gusto ng Jupiter? Maliit yun, mga kapatid. Mercury, sino gusto? Saan ba Mercury dito? Mercury drugs. See? Parang Biyernes Santo. Mga itsura ninyo, mga kapatid. Tuloy mo, diba? Wala na akong boses eh. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? Kamatayan, nasaan iyong pangil? Hades, ang Hades, libingan, kamatayan din yan eh. Nasaan ang iyong tagumpay? Hinahanap. Ano laman yan natin ba? Death is an enemy but defeated one. Sin gave up death, or gave death its sting, but Christ removed it. Yun yung sinabi ng Bible. Kaya huwag kayong matatakot, mga kapatid. Kahit matakot ka, dadating pa rin sa iyo yan. Ang pagkabuhay ng Lord, mga kapatid, kahit mawala tayo sa mundong ito, may maganda tayong pag-asa sa kabilang buhay. Tapusin na natin. But has now been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ, who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Has now been revealed by the appearing of our Savior. This is the appearance of the Lord Jesus Christ when He rose from the dead. Nagpakita ang Panginoon. Ano una niyang ginawa? Inabolish niya yung kamatayan. Although mamamatay tayo, mga kapatid, kung hindi tayo mararapture, but here is the good news. Hindi tayo makakatikim ng second death. Ano pa? And brought life and immortality. See? Alam niyo po, mga kapatid, even scientists, nagdi-discover sila ng dalawang bagay. Ang pigilin ng oras at pigilin ng kamatayan. Gusto nilang makita ang immortalidad ng tao. Yung tipong kahit 5,000 buhay pa, malakas pa. Walang ganun, mga kapatid. Sa Panginoon lang, merong ganun. Pero hindi dito sa lupa. Doon yan sa buhay na walang hanggan. Kaya walang talo sa Lord. Biniyayaan ka na dito, may pagpapala ka pa sa kabilang buhay. Blessed ka na dito, mga kapatid, may pag-asa ka pa sa kabilang buhay. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, sa buhay na Diyos, walang tapon, walang talo, mga kapatid. Huwag mong ipagpalit kahit katiting ang meron ka ngayon na nasa Panginoon sa kung anumang bagay ang inaalok sa iyo ng sanlibutan. Pinakamaganda pa rin na maglingkod sa Diyos. Ano sabi ng Bible? Lastly, we have the practical response. Live a steadfast and purposeful life. Ito yung hamon naman ni St. Paul. Dito tayo magtatapos. Okay, matibay. Therefore, my beloved brethren, the first one, this is our responsibility. Be ye steadfast. Magpakatatag lang kayo. Magpakatibay lang kayo. Tatagan mo lang, kapatid. Ano man yung dumating sa iyo, tatagan mo lang. Konti na lang yan. Naintindihan niyo po? Malapit na yung finish line. Immovable. Huwag ka nang matitinag. Huwag ka nang uuga-uga.
Dapat stick ka sa pananampalataya mo na kahit na dumating pa misal ng Iran dito, hindi ka aalis sa pananampalataya mo. Naintindihan ninyo? Na kahit na bumagsak pa yung business mo, magkasakit ka pa, kahit pakunin ang mahal mo sa buhay, sabi ng Bible, be steadfast, immovable. Huwag ka pa rin bibitaw. Kahit tumaas ang diesel, huwag ka magrireklamo. May Diyos tayong buhay, hindi ka pababayaan. Yan lang ang pakiusap. Yan lang ang pangangaral ni St. Paul. Sabi ni St. Paul, be steadfast. Bakit? Konti na lang yung finish line. Ayan na yung pinaka-finish line natin. Huwag ka nang hihinto, huwag kang aatras. Sige lang, tulak pa, konting tulak pa. Nakikita tayo ng mga anghel. Sabi ng Hebrew, mga kapatid, sa 12, we are surrounded with a cloud of witnesses. Pinapalakpakan tayo ng mga anghel as we run with this race. Brothers and sisters, kahit napapagod ka, kahit nahihirapan ka, diretso ka lang sa ministry. Diretso ka lang sa paglilingkod. Diretso ka lang sa sacrifice. Diretso ka lang sa suporta sa gawain. Always abounding in the work of the Lord. See, that word, always, is so vital. We are abound, mga kapatid, or abounding in the work, mga kapatid, sa kaharian ng Lord. But the question is, yung salitang always, sabi ni St. Paul, dapat palagi may trabaho, gawa ka pa rin sa Lord. Knowing that your labor is not in vain in the Lord. Yan yung pinakamahalaga sa atin. Kaya lagi nating sinasabi sa inyo, lahat ng ginagawa nyo rito, hindi yan nawawalan ng kabuluhan. Ako, gusto ko nang mag-retire, mga kapatid. Pero hindi pa ako pinagre-retire ng Lord. Ilang taon na rin ako sa ministry. Sa edad kong 32, mga kapatid. Matagal-tagal na rin ako sa ministry. Wala akong kausap pa. Sige, 35. Ganon. Imagine ninyo konting tulak pa. Ginagawa mo, hindi yan uuwi sa wala. Yung ginagawa mo, papatuloy yan. Yung ginagawa mo, may reward yan pagdating ng araw. Alam niyo po, minsan, naikukumpara ko ito sa pag-aaral, sa mga karir na gustong puntahan ng tao. Sa pag-aaral, nagsusunog ka ng kilay para makakuha ng 35 na medalya. Yung malaki-laki 50, bibili mo sa Divisoria. Pero grabe ang pagsusunog nila ng kilay. Yung mga nagpapaganda ng karir, mga kapatid, nagpapalago ng negosyo, lahat ginagawa nila para lang makamtan yung mga bagay na yan. Kung itong mga taong ito, mga kapatid, ganun ang pagpupursigi nila sa mga bagay na nasisira, sa mga bagay na dito lang sa lupa, yung sa atin masigit dapat, mga kapatid. Dahil anumang ginawa mo sa Diyos, anumang pinagpagal mo sa Panginoon, anumang ginastos mo, binili mo yung damit, sinuot mo, anumang inoffer mo sa Panginoon, lahat ng yan ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Lahat yan ay makabuluhan. Amen? Ilang beses kang umiyak, binilang yan ng Panginoon. Hindi lang ang iyak mo, pati yung luhang tumulo sa iyo. Alam ng Lord ang mga pasakit mo. Alam yan ng Panginoon. But always take note of this. Sabi ng Lord, tulak lang anak, diretso lang, huwag kang matitinag, huwag kang babagsak, huwag kang ayaw, huwag kang hihinto, lalo kang managana sa paglilingkod, managana ka sa pagpupuri, managana ka sa pagdalo, managana ka sa pagsamba, huwag kang aayaw, kasi lahat ng ginagawa mo, lahat ng gagawin mo pa, ay magkakaroon yan palagi ng kabuluhan. Sa ngayon, church, para bagang ang labo ng lahat. Para bang ang hirap intindihin lahat. Church, bago pa natin ito nabasa, sila Pablo, mga kapatid, dinanas na yan. Si Pablo namatay na hindi niya nakamtan. Pero naintindihan niya at sa lalim ng kanyang pananampalataya, sa lalim ng kanyang pagtitiwala sa Lord, lahat ng bagay pinagpalit niya. Kasi alam niya, yung Diyos na pinaglilingkuran niya, buhay. Yung kapangyarihan nun ay napakatindi. See? Bilang mga mananampalataya, meron dapat na naggagasolina sa atin. Itong salita na ito. Resurrection hopes, fuels. Sabi niya, stability in trials.
consistency in service and confidence in eternal reward. Stable ka lang. See? And the last one, mga kapatid, tignan natin. The resurrection of the Lord Jesus Christ. It is a proven gospel. Our faith is grounded in truth. Wala nang ibang katotohanan, kundi ang ginawa ng Lord, mga kapatid, sa pagkabuhay na maguli. Ulitin ko kahit saan nyo ilagay ang faith ninyo, sa kahit kaninong leader, tao, religious leader, lahat ng yan babagsak. Mamamatay lahat yun. Ang iba'y namatay na. Hindi sila nabuhay na maguli. See? Sa Pilipinas, meron tayo niyan. Yung Kristo na taga Davao. Hindi na taga Davao ngayon. Nandun na yun. O lahat na naglagak ng faith sa Kanya. Wala na. Sino ba? Secured salvation. See? Ito lang nagbigay sa atin ng seguridad, ng kaligtasan. Ang galing, no? Kaya pag-bet mo rito, paglagay mo ng lahat, may sigurado tayong bagay sa buhay na ito. At ibal, next. We have transformed life. Church, yung ugali na hindi natin gusto, yung character natin, yung behavior natin, na kinaasaran natin, church, kaya nang baguhin. Amen? Ganon din sa kapwa mo. Dahil buhay ang Lord, babaguhin din siya. Babaguhin ka rin sa Kanya. We have a guaranteed future. We will rise again. Time will come, mawawala tayo sa mundong ito. I don't know, mga kapatid. Biyernes Santo. Umuwi ako, pero pupunta kasi akong ospital. Maaga ako umalis. Biyernes Santo. Tama. Nung gabi, dadrive ako, mga kapatid. Maluwag ang kalye. Luwag. So, mabilis yung drive. Doon mismo sa tapat ng Alfred. Tapat ng Alfred. May sasakyan dito, ako yun nandito. Humarurot yung isang motor, umovertake sa akin. So, nasa harap ko siya. Talagang umovertake, katabi ko siya. Bilis. Yung sasakyan dito sa gilid ko, humihinto na. Huminto. Kasi doon sa lugar na yun, may tawiran doon pedestrian. Blind sight, hindi niya nakita na may tatawid. Sa harapan ko, mga kapatid. Bali-baliktad yung lalaki. Sabi ko, kung ako yun nandun, malamang ako. Hindi naman siya namatay. Pero kawawa. Dahil ako sa harapan niya, ako yung hihinto. So, purihin Lord, tinulungan. Hindi mo alam ang buhay, kapatid. Sa isang iglap. Nagmamadali pa naman ako nun. Malamang kundi siya umovertake. Ako yun nandun. Kaya maganda rin, mga kapatid, magpa-overtake ka na lang. Huwag mo nang habulin. Imagine that, mga kapatid. Marami na ako nasaksihan. Hindi mo hawak ang buhay mo. May natutulog na mamatay. May nagpipreach nga namatay Pastor namatay. Taga-silang namatay. Sa gitna ng preaching niya, namatay siya. Ang di ko pa nababalitaan, yung nakikinig namatay. Hindi ko sinasabing inaabangan ko. At saka yung mga hindi dumadalo, ba't di mo lang, ay patay na. Yan yung sinasabi lang nating simple dyan. Kahit ano pa yung mangyari, dahil meron tayong Diyos na buhay, babangon din tayo, mga kapatid. Ubuhayin tayo ng Lord. Number 5, number 6, fearless perspective. That's no final word. Purposeful mission, our labor matters eternally. Ito yung pinaka nangyayari sa atin. Kaya, naintindihan kita, pagod tayo, nahirapan. Kahit naman ako dumadating dyan, hindi ko lang pinapahalata. Kung marami kayo, mas marami ako.
But always, I've been reminded by this Word of God. Mahalaga talaga ang Word of God. Mga ginagawa mo dito, lahat yung gawin mo para sa Lord. Kasi it will matter sa kabilang buhay. Lahat yan. Kaya huwag kayong magsawa, mga kapatid. Buhay ang Diyos natin. Naintindihan niyo po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po tayo. At hiling ko muna kayong yumuko. Lumapit tayo sa Diyos, mga kapatid. Sa mga salita na narinig po natin, ipag-pray po natin yon na maging punla, binhi, maitanim sa puso natin. Ipag-pray po natin na tumubo. Itong mga punla na nilagay po sa inyo, itong Word of God, mahalaga po ito para lalo po tayong lumako. Especially with this subject, lahat ng ginagawa natin because meron tayong Diyos na buhay. Lahat yan, mga kapatid, alam ng ating Panginoon. See? Lahat ng ginagawa natin, nakikita yan ng Lord. Time will come. Tiyagain mo lang, kapatid. Time will come. Sikapin mo lang, makapag-finish line. Makikita mo lahat ang magandang resulta niya. Sa ngayon, kagaya ni Pablo, pag tumitingin ako sa salamin, gusto ko makita si Kristo, parang blurred. Parang ganyan din sa atin. Lord, kailan pa ang bigat ng sitwasyon? Panginoon, minsan palitan natin yung mindset. Sabihin natin, Lord, kahit mabigat ang sitwasyon, magpapatuloy kami. Kahit ano pang mangyari, hindi kami susuko. Gagawa kami. Magliligtas kami ng mga kaluluwa, Panginoon. Ang aming pagpapagal ay hindi nawawalan ng kabuluhan. And let this be mind be in you. Sabi ni St. Paul. Yan yung atin pong asamin lagi. Church, nung namatay si Lord, hindi po siya nagbibiro. Seryoso siya. Nung nabuhay na maguli ang ating Panginoon, pinatunayan niya kung gaano kakahalaga sa Kanya. Church, wake up. The Lord is here. It's time once again for all of us to make a commitment. It's time for all of us once again to make a vow sa Lord. Humingi tayo ng tawad sa Lord. Many times in our lives, we forsake this. Church, tandaan niyo po lagi, ano mang ginagawa natin sa mundong ito, nasa kamay tayo ng Lord. Basta nasa kamay tayo ng Lord, lahat yan magagandang bagay. May patutunguhan po yan. Let's bow down our heads, close our eyes. Panginoong Diyos, Ama naming banal, maraming salamat sa paghandog niyo po ng inyong bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay para po sa aming mga kasalanan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil hindi siya nanatiling patay. Bagkus, Lord, after 3 days, He Himself rose from the dead. You, the Lord Jesus Christ, Ikaw, Panginoon, You said You are the resurrection. You are the life and You are the resurrection. Ikaw yun, Panginoon. Kaya, Lord, papasalamat po kami sa Inyo na lahat ng ginagawa namin dito ay laging meron pong kabuluhan. Salamat sa iyo, Diyos. Tunay kang mabuti po sa amin. Nakikita mo, Diyos, ang mga puso ng iyong mga anak. Dalangin ko, Diyos, kayo pong kumausap sa kanila, magbigay ng lakas, magbigay ng pag-asa, na lahat ng kanilang ginagawa, Panginoon, ay may magandang patutunguhan. Lahat ng mga alay namin, sakripisyo, pagpapagal. Lahat, Panginoon, ng pagpupuri at pagsamba namin, narinig mo nakarating sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, ang paglilingkod na ito ay hindi mawawala ng kabuluhan. In fact, Lord, your encouragement for us
is that our faith must be steadfast, must be immovable, and we, as your people, O God, our labor, Panginoon, must continue, and this labor must always be abounding, O God. Thank you so much, dear God, because every deed, Lord, lahat to, Panginoon, alam namin, hindi mawawala ng kabuluhan. Bless your people, Lord. Strengthen your people. And me as their pastor, Panginoon, na tinalaga nyo, kayo. Dalangin po, Ama, pagpaspas, bibigay sa kanila ng kalakasan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat. Thank you, Lord God. You can bring you guys as singers in this song. You will rise as Christ was raised to life. How about that message, Mama? Sing this song.
Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. All glory belongs to you, Lord. Kagaya ng awit, I will rise, we will rise. Because you rise, and you rose from the dead, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Lahat ng mapuri sa iyo naman. Hallelujah. Hallelujah. Manatili tayong nakatayo dahil ito po'y first Sunday of the special day po natin dahil Resurrection Sunday. Kanda po tayo na communion po natin natin. Okay? So, bow down our heads, let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, once again for the preaching of your words. Now, heading to our communion, I pray this elements, Lord, i-bless mo po ito, ang gagamitin niyo, pagpalain niyo rin po, at lalong tamanggap, Panginoon, pagpalain niyo rin po. Salamat sa iyo, Diyos. Tinatlas po namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Iikot po sila, mga kapatid, mula po kayo. Tapos yung mga nakakuha na pwede po kayo umupunan para malaman po kung sino kayo magbibigyan. Thank you, Lord. Hallelujah. Mahal po yung communion dahil ito isang paraan ng Diyos. Kaya sa ito communion, ikipag-communion tayo sa Lord. Para ng Lord, isa para tayo ay makatanggap ng mga biyaya, pagpapala ng ating Panginoon. So, sa mga baptize, kuha po kayo mga kapatid. Encourage ko po kayo. Yung mga hindi pa-baptize, huwag muna kayo mag-partake. Hallelujah. Okay. Tayo po tayong lahat. Bawaan po natin yung kanang kamay o yung posture ng kanang kamay. Sabay-sabay po natin basahin. Verse 24. Salamat po Diyos sa ibatong nagpag na nag-iway sa bus ng Kalbaryo Pumatay. Aming pong nakalagi na sa pagkalatang ito Ama. Palayin po naman na ito, magigipana ang bagay nito sa aming buhay. Salamat po Diyos na pasang namin in Jesus' name. Verse 25, sweet, after the same manner, according to the power, salamat po Diyos. Again, we remembering the sacrifices
na siya din ang cross of Calvary. Thank you po, Panginoon, dahil may group na tumigis para po ang lahat ay matubos. At ulit, inugit na po namin yun. Magdalayan po kami, Panginoon, at dalayan po kami ang na ito. Bless you rin po, Ama. Salamat po, Diyos, sa iyo lagi ipulit na sa mga. In Jesus' name. Palagpakan po natin na rin. Samantala muna tayo po for further announcement. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Nakita po natin ang kahalagahan ng resurrection ng Lord. There's power in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya may halaga po ang lahat ng ating ginagawa dahil siya ang limang ng Israel. Amen. So, ilan lamang pong minuto ang aming pong hinihingi para po sa ating announcement. Bilang ang walang bahagya sa inyong mga ikabu at alay. Ngayon po ay makinig sapagkat mahalaga po ito, mga